I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello. It's me again. Hi everyone, hello universe, it's me again. But anyway guys, meron tayong upload pages update, no? Ay napaka-importante ito, no? Kaya General Torre na ma-spread natin. If ever na may mangyari sa kanya, mga kababayan, alam na kung sino ang nasa likuran nito. Bakit? Ito, basahin ko po sa inyo, okay? Kasi during na inaresto ito si dating Pangulong Digong, siya po ang nanguna, no? Na umaresto sa dating Pangulong Digong sapagkat iyon po ang order ng ICC. Ika nga, yan ang cooperation natin sa Interpol, no? So dahil dito mga kababayan, ang sinabi niya dito, sabi niya, Torre, ibinunyag na binantaan ni Digong. Alam niyo, si dating former President Duterte, kahit sabihin mo na nakulong na, nagbabanta pa, no? Ito po yung sinabi niya, no, kabuuan. Ito po yung pagbubunyag ni si IDG Police Major General Torre, mga kababayan. Ibinunyag ni Criminal Investigation and Detention Group si IDG Police Major General Nicolas Torre na nagbanta umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng paghihiganti laban sa kanya. Mataas itong arestuhin para humarap sa International Criminal Court, which is ang ICC, mga kababayan. So alam po natin, real talk po tayo. Alam po natin, si dating Pangulong Digong talagang mamamatay tao yan, no? Uutos siya ng hitman para patayin yung isang tao na dapat kitilin. Yan po ay isiniwalat din po ni Mr. Matobato at ni Mr. Las Cañas. Totoo po yan, mga kababayan. Dahil yan po ay napanood natin sa mga video na in-interview ng Rappler. At may video ako dyan actually. Mismong si President Duterte, ni-remind niya ako na mag-retire ako at aasuntuhin ako ng kanyang mga anak, mga kamag-anak after my retirement. Even before my retirement, tinitreten niya ako. Pahayag ni Torre nitong Huwebes. Siyempre mga kababayan, kilala naman natin kung ano po ang ugali ni dating Pangulong Digong, di ba? Mag-hire po yan ng hitman para papatay. At siyempre guys, obvious naman, kay Sara Duterte pa lang doon sa video niya kung paano niya binantaan ng Pangulo. Nag-hire siya ng hitman para patay si PBBM, si First Lady Lisa, at saka si Speaker Martin. Kaya nga sabi ko, sanay na sanay sila pumapatay ng tao. So dahil dyan, aasuntuin din siya ng mga anak niya. Ngayon, mga kababayan, ako, ito, in my own opinion, sa nakikita ko, mga kababayan, alam nyo, ito si Sara Duterte, planong tumakbo sa 2028. Alam nyo yun, tatakbo sa pagka-presidenta yan, iisa lang yan din ang gagawin niya. Maghihiganti yan sa mga tao na sinasabi nila, inaargabyado daw sila. Pero hindi nila iniisip yung kamalian na nagawa nila sa batas. Di ba? Sabi pa dito, anya pa, physical at verbal din umano siyang inatake ng kinakasama ni Duterte na si Hanilet Abansinya at kanilang anak na si Veronica Kitty Duterte habang isinagawa ang pag-aresto. Ayan, totoo yan, nasa video po yan, Ito kasi, ito si Kitty, na anak ni Digong na bunso, pinagmumura ito si General Torre, mga kababayan. Sabi po dito, tuloy, physical po ay itinulak ako ni Hanilet, tinabig niya ako, at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. And, nasa video naman minura ako ng kanyang anak. Totoo yun, nakita ko po yun, Pero sinabi naman ni Torre na bahagi lang ito ng kanyang trabaho. Everything is okay. Makapal ang ating balat. At yan ay kayang-kaya nating
palampasin yan. Alam niyo mga kababayan, I wish na magiging next PNP chief ito, no? I hope nakita ni Pangulong Marcos Jr. Matapang ito, guys, isa sa pinakamatapang na general sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., guys, walang sinasanto talaga. Well, may punto talaga siya doon sa video. Kasi, mga kababayan, yung video kasi na yun, nakita ko, napanood ko yun, na nagmamatigas kasi, ito si dating Pangulong Digong, na ayaw talaga sumama. Maging ang kanyang misis sa kanyang abogado, ayaw talaga. Ilang bisis na pinakausapan ni General Torre po yun. Ayaw talaga sumama, ng kababayan. Alam nyo, mga bes, ito, tuloy natin. Matatandaang si Torre ang isa sa mga nanguna sa pag-aresto kay Duterte batay sa warrant of arrest ng ICC. Kasalukuyan naman, nasa kustodiya ng ICC si Duterte sa Hague, Netherlands para harapin ang kaso umanong crimes against humanity laban sa kanya. Ayan guys yan ang pag-isiwalat ni General Torre, mga kababayan. Kaya sabi ko, if ever na may mangyari dito sa general na ito, alam nyo kung sino ang nasa likuran. Ito, kailangan natin spread na ito para malaman ng lahat, no? Para kung may mangyari sa general nito, alam nyo. Alam nyo kung sino ang nasa likuran nito. Dahil siya mismo ang nagbanggit, even nakakulong yan, si Digong. Malakas pa din influensya ni dating Pangulong Digong sa mga hitman niya. For sure yan, mga kababayan. Alam nyo, ito si General Torre, bilib ako dito sa tapang niya, mga kababayan. Kasi that time na yun na inaresto niya si dating Pangulong Digong. Hindi na sa presidente. Actually, maganda ang treatment sa dating Pangulo. Hindi po hinaras. Sila po ang nahaharas actually. Kitang-kita ko po sa video yun. Ilang beses nakikiusap ito si General Torre. After na binasa niya po guys yung Miranda rights, no? Ang alam ko kasi, once na binasahan ka ng Miranda rights, no, yung warrant of arrest, binasahan ka, after ng pagbasa yun, ang alam ko lang guys, correct me if I'm wrong, ay dapat sumama ka na kaagad. 'Di ba? Sumama ka na kaagad. So dahil sa pangyayari, no, nagmamatigas po ang kampo ni dating Pangulong Digong. Doon sa video po yan, hindi ko na ipakita. Ikwento ko na lang ng bahagya, no. Hindi po sumama kaagad. Kumbaga nagmamatigas itong dating Pangulong Digong. At hinaharangan po nila, no, ito si General Torre maging sa abogado ni dating Pangulong Digong, ang misis niya. Ayun na nga, nangyari yung pagmumura, no, ni Kitty dito kay General Torre. Actually, ito si Hanilet, mga kababayan, ay hinampas niya po ng cellphone yung isang sundalo. Nakapatig kasi yun. Ngayon, guys, nasa hospital yung sundalo. Ang laki ng bukol niya sa noo. Ang laki talaga, as in. Oo, kawawa siya talaga. Kasi walang panghaharas. Witness po ako doon sa video sapagkat ito ay inilihis lang yung anak. Kasi nga nagmamatigas sila na ayaw nila ibigay ito si dating Pangulong Digong. So ang ginawa ni General Torre, talagang siyempre sumugod siya. At para nang sa ganun, sumama ang dating Pangulo. Kaya yung dating Pangulo tumayo at sumama na lang. Okay naman yun. At least, malugod niya naman na tinanggap yung warrant of arrest. Pero guys, ang tagal ilang oras din yun. Kaya medyo nag-init itong general. Kasi ang alam ko guys ulitin ko, pag once na binasahan ka ng Miranda rights, no, ng warrant of arrest galing sa ICC, dapat sumama ka na kaagad. Pero pag nagmamatigas ka, siyempre hindi mo maiwasan ang pwersahan, no. Pero hindi yung pwersa na talagang kalad ka rin, hindi. Yung siyempre buhatin ka doon. Kaya kumbaga hawakan ka para sumama ka, 'di ba? Kasi ang palabas, mga kababayan, ng mga DDS, no, sa social media, hinaras daw sila ng mga kapulisan. Pinangunahan daw ni General Torre, which is hindi totoo po yun. Sila ang nangharas. O, di ba? Sa side po naman, kampo ng dating Pangulong Digong, hindi mo maiwasan, siyempre, bugso ng galit. Ganun. Kaya sabi ni General Torre, sanay na daw siya kasi kapal na kanyang balat sa mga ganyang klaseng sitwasyon. So, yun guys ang aking pinaka-latest updates video sa inyo. Gusto ko lang maisiwalat ito. If ever na may mangyari kay General Torre, alam nyo na po kung sino ang sa likuran nito.
Uulitin ko. Kaya yan, may plano tatakbo yan sa pagkapangulo ang isa sa mga anak ni Judas para gumanti lang. Tandaan nyo yan mga kababayan, mark my word. Gaganti at gaganti mga yan. Even kay Pangulong Marcos Jr. Kayo, majority ng Pilipino, papayagan nyo pa na makaupo sa Malacanang, makabalik sa pwesto ang mga yan na alam po natin ang pag-uugali nila. Pumapatay sila ng tao, mag-hire sila ng hitman para kitilin ng isang tao. Syempre hindi na. Kaya ingatan natin ang bansang Pilipinas sa mga taong mapang-abuso sa kapwa Pilipino. Yun guys ha. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.